Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong napakagandang mensahe ni Atty. Guanzon kay Tatay Digong. Damang-dama ko ang kanyang sinseridad sa pinahayag niya ang kanyang suporta. Sinasabi ni Atty. Guanzon na hindi siya DDS, pink lawan siya. Kailang may natuklasan ni Atty. Guanzon sa mga tao. Natuklasan niya sa pakikipag-usap niya sa mga tao kung gaano kamahal ng mga tao, mga ordinaryong tao, si Tatay Digong natin. Kaya ngayon, itong nangyayari kay Tatay Digong na ayaw payagan ng ICC na makalabas, lalong tumindi ang suporta ni Atty. Guanzon kay Tatay Digong. Basahin ko, nakakabagbag damdamin na post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on pulburon mo. He's talking direct to Tatay Digong sa post niya na ito. At alam ng lahat yun. Pero, nung subukan kong mag-ikot sa ibaba, ng mga nasa laylayan, mga ordinaryong tao, kausap ang mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na mamuhay ng maayos nung panahon mo. Dahil sabi nila, bumalik na naman ang mga kriminal na walang kinatatakutan. Nag-aabutan na naman ng pulburon kahit tanghaling tapat ngayon. Hindi maiintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adiktos sa bahay o kapitbahay, lalo na kapag nagbebenta na ng maski electric fan, sinusuntok ang nanay o asawa para lang may ibigay na pera pambili ng pulburon. Mang abuso o bigla na lang manakit ng makita dahil wala na sa katinuan ang utak dahil sa pulburon. Ang tagal ko tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan ang mga pangyayari, pero hindi ko pwede ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa mga istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan pa. Ang sa akin lang, dito ka sana nakakulong sa atin dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ang legal system natin. Kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil tinatamaan sila tuwing binabanatan niya ang kalabisan ng gobyerno. Marami pa ring tagasunod, lalo na sa Mindanao. Imbes na paghilom matapos ang resulta, ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. So, ito po, nakakaiyak na pahayag ni Atty. Guanzon. Salamat po, Atty. Sa iyong pagiging honest. Yes, alam ko na hindi mo gusto yung mga nangyari.
sa panahon ni PRRD noon, yung war on Polvoron. But salamat at nag-ikot ka at narinig mo mismo sa mga ordinaryong mamamayan. Ganyan din ako. Narinig ko mismo, ang mga tao mismo, mga ordinaryong tao ang nagsasabi kung gaano kapanatag ang loob nila nung panahon ni Tatay Digong. Dahil nga may kinakatakutan ang mga adiktos. Ngayon wala na. Bumalik na naman ng dati. Kaya, masakit din para sa akin itong nangyari kay Tatay Digong. Lalo na ngayon hindi siya pauwiin. To me, siya ang pinaka-the best na presidente. Ginawa niya lang yung dapat niyang gawin para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Ngayon, siya pa ang nagdurusa. But anyway, yan nga, lalo tayong nagkawatak-watak. Sabi ng Attorney Guanzon, and I believe. But I believe may purpose ang Panginoon sa lahat ng ito. Kaya tayo pong mga nagmamahal kay Tatay Digong, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kapit bisig tayo, pagdasal po natin ang ating Tatay Digong. Ito na, answered prayers na rin natin ito, yung biglaang pag-aksyon ng Korte Suprema sa petition or writ of habeas corpus. Petition ito para ang Korte mag-decide kung pabor na desisyon. Orderan ng Korte Suprema ang gobyernong ito para i-produce, pauwiin o living body ng ating Tatay Digong sa Pilipinas. To me, that's an answered prayer. Kung natalo tayo sa ICC, dahil desisyon is wag bigyan ng interim release, to me, panalo tayo, initial na panalo, itong pag-aksyon na ng Korte Suprema, inorderan na ng Korte Suprema ang mga respondents, ang gobyerno, basically, nasagutin ang writ of habeas corpus within 30 days. And I hope sa dasal, walang imposible. Sana ang desisyon ng Korte Suprema is pabor sa atin na mag-order ang Korte Suprema na pabalikin, i-produce ang living body ng ating Tatay Digong. So may pag-asa pa po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.